ano rin, nila Ace doon. Pero ito, yung ating series, marami nag-aabang dito na matalo yung Aurora. Syempre may mga pumuso dyan sa parlay nila na okay, it's time for Team Liquid to win. Pero some of the people din naman are expecting na Aurora magtuloy-tuloy yung panalo. Medyo ano lang to, concerning lang kasi parang paano pag bumalik yung original mid ng Aurora? Isa din ano din kasi si Lorenov, ang laki na rin ng naging impact niya since nung nag-stand tong si Lorenov. Mayroon niyang comparison about sa sinabi nga dito na Mikoto and Lorenov. Si Mikoto more on micro siya. Si Lorenov more on macro. Ibig sabihin, more on self-aware si Mikoto lang sa kanyang hero. Todo lang siya nakafocus doon. Habang si Lorenov, nakafocus nga siya sa global, sa kanyang team. Kaya, iyon ang kaibahan nila. So, kung si Mikoto dito, hindi naman natin alam kung makakabalik pa siya. Pero as for this matchup naman mga sir, itong Team Liquid, kakayanin ba nila yung itong streak ng Aurora? So far, ang nakatalo pa lang sa Aurora is yung Tundra. Isang game lang natalo, and then kumambak pa nga guys, kahapon yun So I thought it was 2-1 in favor for Tundra, pero ganda ang comeback nga dito itong Aurora. Aurora is Aurora pa rin talaga. Tignan na nga lang talaga natin yung magiging laro nila sa playoffs. Di ba parang, okay, we'll see. Si Lorenov yung magdadala ng team nyo to playoffs. So, si Mikoto, if maayos niya may visa niya within the time. Problema niya Diba, yun naman niya din kung bakit nakastand din si Lorenov dito. Pero for Team Liquid, we've got this SF plus Mars, 2 core heroes agad. Very confident approach for Team Liquid, and Aurora naman the usual approach lang, diba? Kumuha sila ng dito ng DK, pwedeng position 1, pwedeng position 2, diba? Safety lang, kahit kasi naman maging katapat niya dito yung Mars, okay lang din yan kay DK. Pero no, for Aurora, I think it's Nightfall na talagang madalas gumagamit. O nga, kasi si Lorenov is a player na mas maganda yung mabilis yung hero or malakas yung early presence. Kinakailangan din talaga. At sagot dito ng Team Liquid, it's gonna be Phoenix and to score. Ang ganda nung Ang ganda nung pagkakasunod-sunod nung pick nila o nung support nila mismo. Tingnan mo, kumuha sila ng dalawang support na kung saan yung isang support will help itong Mars sa team fight, while yung isa naman pwede siya mag-focus o palakasin talaga yung SF sa may lane. Taskar na to di ba? Tag team, kawawa ka dyan, tapos kasama ng Taskar SF. Shoutout sa mga tropa natin kanila Boss Jan, kanila Johnny Lee. Ayan meron nag-ano sa'yo dyan, Mike, sa Facebook. And then also sa mga live or viewers natin dyan sa Twitch at saka sa YouTube. Comment lang din kayo mga bossing Sunugan ba dito? Tingnan natin, bossing Hindi naman naglagan tong ano na to. Mga ano kasi to, mga repa kasi itong nanonood sa atin Reparley Lords Timbersaw, sagot dito ng Aurora Gaming WS Hero. I like it. Buti hindi na siya naglargo kasi yung malakas naman yung largo, alam naman siya gamitin ni WS, pero hindi ko gusto yung laro ni WS pag largo siya. Mas bet ko yung mga ganitong hero sa kanya. Aggressive? Mga ganon? May mga magagawa ka talaga, like hindi ka rin ganun sobrang heavily reliant sa kasama mo sa lane. Ay, comment nga dito ni Ryan Tommy Pasin sa YouTube. Parehas na teams na hindi nagbibiro. Etong Aurora and Team Liquid. On point nga. Yung comment yan ni Bossing. Solid drop parehas. Tama naman. Wag mo lang i-compare kasi may strength naman on their own, di ba? You've got this Aurora na may pampatay naman sila ng hiramin. They've got the Purge. May disable sila coming from the DK, di ba? Okay yung Timbersaw against Strength Heroes. This is 3 Strength Heroes, di ba? Taskar, Phoenix, tsaka pangalan nito, Mars. So, we'll see na lang din talaga. Team fight, okay din naman yung Aurora. They've got that Warlock Golem. Medyo magiging difference nito. Actually, hindi lang medyo. Malaking difference ito yung makukuha nila sa mid. Okay. Diba? Especially for Aurora, parang you want someone na mag-initiate pa ng fight other than the DK. Yung Liquid kasi may gano'n na agad dalawa
May Mars, ano sila task eh. And surprisingly, they are the ones who banned out Huskar. Di ba? Aurora. Dapat yung Aurora yung nag-Huskar eh. So, more likely, gusto mag-Ember dito ng, ng Aurora. Hero yan ni Lorinov. Hindi ko nakita yung last pick. Baka yung Aurora kasi yung Yung first pick or last pick? second to the last. Baka ang last pick ay Liquid kaya ganyan yung binan nila. Pero okay pa naman. Marami namang hero si Lorinov. Tingin ko nag-iiwas na lang din talaga ito ng mga pang cheese picks. May exam mamaya pero pala sa puwet mo no. Tama yan. Prelims ako. Hindi nga ako nag-review nung Solid yan. exam namin eh. Solid yan. Depende na lang kung anong subject. Diba? Sir Sean, ako yung kanina sa stream mo kay Boss Shai Vonte. Hello sa'yo, boss. Nag-stream ka? Na-stream ako sa TikTok. Sa TikTok. Follow nyo na ako sa TikTok, guys. Napapan ako sa TikTok palagi. Hindi ko maiwasan magmura. Napapan ako sa TikTok. Ang dami talaga. Ang daming bawal doon. Pero yan, guys, magiging active ako dyan. Chance kaya over duration type ever. Oh, yeah. Yes! Tingin ko mataas naman yung chance. Oo. Oo. Nare-restrict ako, guys. Naalala ko lang. Pero so far, look at the banning dito ng Aurora. Ayun nila, madarag or Wait, malugi to si Lorinov sa mid. ang well for me medyo weird yung last ban na sniper. Parang kukuha ba sila ng hero na sobrang disrupted by sniper? Siguro, Ember talaga. Gusto nila mag-Ember dito. Pero parang pag Ember okay ka lang naman yata pag sniper ka tapat mo. Okay, Ember yan. Huskar kasi, baban mo yung Huskar. Anyway, si naman kasi, nag-cheesy pick din kasi si Nisha ngayon. Di ba nag-evolve siya Huskar? Dito sa tournament na to. More likely Team Liquid ngayon mag-Ember eh. At Storm ang napili nila dito. So, masasabi natin talaga na mas prioritize ng Aurora dito yung Storm over Ember, no? Okay, hindi. Baka ayaw lang din talaga nila ng hero na Hirap i-catch. sugal. Kasi sugal yung sniper pag pag nakalaban mo sa drop ng Aurora. May pampatay ka, pero pag may one fight na kung saan sabi natin maka-triple kill yung sniper, pwede mag-snowball yung Team Liquid. Lalo na ang ganda ng draft nila for a sniper pick. Kaya siguro binan na rin ng Aurora kahit nga may pantalon sila with the Storm, with the Dragon Knight, diba? For Team Liquid naman, Ember na lang siguro ito ni Nisha. Kung di siya mag-Ember na siya. Ayan. Mas na-prioritize nga nila yung Storm against Ember. So, dito sa drafting natin, Mike, who would you Liquid ako. pick? Liquid ka dito. Oo, sa drop. Mas gusto ko yung drop nila kompleto may disable ka, may stun ka, kahit naka-BKB, kaya nila mag-cancel ng BKB mo, ng BKB TP out mo, 'di ba? May pang-combo sila sa teamfight, malakas sila sa lane. Ganun din naman yung Aurora, malakas naman din sila sa lane. May babato din sila sa teamfight kasi medyo nakukulangan lang talaga ako sa crowd control. At the same time, yung crowd control lang kasi talaga nila dito would be ulti nung Warlock Okay. Diba? Siguro ako dito, I want Liquid din also. Meron akong siguro sabihin na natin percentage, mga 60-40. 40% sa Aurora and Liquid 60. Mas kasi mas maganda yung cover nila ng mga ultis nila, especially the Egg of the Phoenix. Ayun nga, may combo kasi sila sa ang dami kasi talaga nilang pang crowd control. Pero tingnan natin, malay mo mabit to ng Aurora, madaan nila sa laro, 'di ba? Especially Lakas pa naman ng Aurora sa mga laro, 'di ba? they've got this mid na sobrang likot, 'di ba? And speaking of catch, wala naman yung solid catch. Like pag nag-BKB ka, tas karon na lang yung problema mo. Yung pag nasapak ka lang. Sponge, no? Eto. Pero wala sila yung sabihin natin stun na chain disable talaga. Oo. So, yun, shoutout sa inyo guys. Over ba to? Tingin ko mag-over tayo dito guys. Overkills, mga galot. Predictionist ko lang ha. Ayan. Ito ang totoong storm, hindi yung storm kanina, Baldog. Sino ba yung storm kanina? Hindi ko na masyado kanina eh. Nag-strip kasi ako kanina guys. Ila kay GSF. Hello. Tanda ko yung SF ni Miguel before, sobrang lakas mag-SF carry niyan, gandang laban. Malakas pa naman din si Miguel mag-SF. Sabi nga dito wala pang talo. Guys. And
agree ako dun sa sinabi ni sa YouTube. Malakas Aurora ngayon, M7 champion eh. Tama. Bakit? Yung time na nag-cast kami ni Owa, puro champion lahat eh. Champion sila nung tournament na yon. Champion din sila sa ibang games. Grabe. Aurora sa Aurora is reigning. Si mid banda yung Storm kanina. Sabi Mike. Si Mickey. Di, matatalon. Saan? Over ba tayo 7 a.m.? I think so, yes. Kahapon, 20 minutes kami ni Mike. So, Ngayon, tingin ko mga naman to. over. May isang over. May isang mga bandang 38 minutes. Ramdam ko lang. Hula lang, hula. Hula-hula lang tayo dito. So, saan kayo dito, guys? Kayo? Ano ba kayo? Rooting for Aurora or Liquid pa rin? Ito yung teams talaga na malalaman natin. Kumbaga, parang ito na yung Grand Finals. We could say, di ba? Parang Grand Finals nga yung Hindi rin group malabo stage. na after this, sabihin natin sa playoffs, sila din yung mag-meet unless may bubulag sa kanila. Mabilis lang kasi yung playoffs talaga. Yes, sir. Liquid to, sobrang gapo doon ito po. The road to school hours ka na naman, Mike. Hindi naman, daki mo. May tayo bukas. It's a revolution. So, walang pasok. Gusto na pag-gym, tumigil ako 8 months. Babalik tayo this March. Ayan lang. Ayan guys, Game 1. Saan ba kayo dito, chat? Puro Liquid na nakikita ako dito Wala ba tayong Aurora dyan? Pero, no, Aurora ako. Kaka-comment lang. Ayan nga, nag-comment na kayo mga Aurora boys natin. Kasi kanina, sarcastic ko sa inyo, Aurora daw kasi M7. About game 3, tapos 100 minutes per game. Okay lang. Basta maganda yung laban. Sulit, di ba? Oo. Minsan kasi may mga may mga game na di mo namamalay na sobrang tagal niya na pala. Like magulat ka, ay, 40 minutes na pala. Pero nag-enjoy ka pa rin. Pero may mga game na putik, 20 minutes pa lang gusto mo nang matapos. Yung mga ganun Sa Circle Mel, kinukulit ka dito, Mike ko. Okay lang. Tama naman. Kinukulit nga tayo dito. The game trend na. Expected na namin to ni Mike. Malabo to mag 2-0. Pero kung may 2-0 man, Ako, kung sino man nanalo sa first game, ako tingin ko pwede na mag 2-0 eh. binenta ko na yung rep namin. Pag dalawa yung rep nyo, boss, benta mo yung isa, pwede lang. Wag naman, benta yung Sana dikit laban, hindi one-sided. Naman, kung titignan naman natin yung stats ng mga team, mukhang mataas naman yung chance na hindi magiging one-sided yung laro. Sir Kimuel, masyado ka nang makulit sa dance floor, pwede na matulog, Sir Kimuel, yung natin, para mapagod ka dyan. Meron bakit ang tagal nung game natin? Parang medyo may mga 5 minutes na rin natapos yung draft Good morning mga bossing na palaging alay sa umaga. Good morning din sa iyo, boss. Good morning din sa mga tropa natin na gising pa or matutulog pa lang. Nagising na ako ng alas 10 na ng gabi. Game 1 pa lang, farm na ba agad? Malalaman na. Eto na guys, magsisimula na. Game number 1, Team Liquid and Aurora. Both of the teams, wala pa silang talo guys Ito na, ang una. Ang una masasaksak sa tagiliran. Ang unang mabibinyagan. Ang unang makakaano. In terms of facet, wala naman sobrang naiiba. Diba? Bloodsport, ay naku po, yun lang. Ace. Ayun Ang na. unang mabibiktima. First blood yan. Dito ng Aurora. Saktong-sakto at ibibigay. Kanino? Si Mira pa Mira. kumuha. Hindi pa naman sure. Parang wala naman kasing nakablock dun sa daan sana ni yung Mars Diba? Baka makatakas pa or baka may makatulong pa. Pero first blood, alam niyo na yan. Brought to us by Kuinik. If you got questions, guys, PM yung page at may sasagot sa inyo dyan. Anytime, anywhere. Pero ay na, a great start pa rin for the side of Aurora. Malaga naman doon, sila nakakuha ng first blood at may shared gold pa rin si kuya mo, Lorenov. Tsaka may experience konti bahagya sa Yan. mid lane ang unang magla-level 2. In terms of, Harason agad. naman, bounty yan. 2-4 lang naman. Pero okay lang kasi yan for Ember Kaya niya naman yung Storm Spirit sa may mid. Tama na kayo sa Twitch Focus muna tayo dito sa game. Focus muna tayo dito. Kulitan na lang tayo mamaya mga bossing. Okay? Ang kulit na ito. Ang kulit nga nila. Tatawa ako sa comment niya. Palakasin mo daw namin mga liquid. Sa YouTube, no? Oo. At yung liquid talaga nanalo sa sa series na to. Hala. Sinabi na agad, no? Hindi naman ako sa Rappi
Pag si Rapi nagsabi niyan, alam mo na. Kung ano mo dito, either of the two, kahit sino sa kanila. Basta biglan tayo na magandang game. Mga ganun lang. So, mga overkills, expected ko na rin dito. Hindi na ako magugulat, guys, kung ganun lang. Pero mid lane matchup yan, 50-50. Makakalamangan konti yung Storm, pero yung Ember talaga, mas maganda sa kanya if ever siya ang makakakuha ng mga power up mamaya for the rotation. Ako tingin ko Storm. Storm? Ang mas okay makakuha ng run. Kasi pagdating sa mga kills yan, parang mas gusto mo na si Storm yung Galvanize. may rune. Kasi magastos yung rotation ng isang Storm Spirit eh. Oo. Unlike sa Ember, isang Remnant mo lang pwede kang mag-searing chains with the, dun sa Remnant. Kaya mo na magbigay ng kill. Yung Oo. Storm kasi kailangan mo talaga mag-zip eh. Ganun, no? Mas magastos yung mas magastos yung rotation niya. Ang inaano ko lang kasi yung Ember dito, Mike, mas ano siya, mas competitive siya sa rune Rune. taking. Oh, totoo kasi naman. ano ka lang ng ano may ka lang remnant ng ka rin remnant, eh. yes, Oo. mas madali mo yun ma-secure yung mga runes mo. Pero yun. depende na lang din kung mag-rotate ito mga supports kasi Shadow Demon to Scar, mag-ano talaga yun mamaya. Mangungulit talaga. Anong masasabi nyo dito kay Francis, FLM? Bahala siya dyan. Sino yun? FLM, Hindi ko dala yan. manggusin ba? Hindi ko dala yan. Hindi ba? Hindi ka masyado. Hindi na updated tong tropa ko. Busy sa school eh. Yun lang. May mga dun. May mga several comments din ako nabasa na hindi na naniniwala sa SF ni Mickey. Tingnan natin, medyo madaling sipatayin yung SF ni Mickey dito pag wala yung Tuskar eh. Andyan yung Purge sa kanya. Pwede na siya matalo na ng Storm, ng DK mamaya, di ba? Wala na pag nagka-dagger yung DK. Dapat ano lang din dito, cover lang din. I think Ace, yung mga expectation mo, Pike. Dapat Siyang mag-step up dito para at least ma-cover niya tong si Mickey. Madali naman kasi yan eh. I-pull off yung drop nila pag siya yung mauuna na okay, tanay team fight. Arena plus the egg, di ba? Hayaan nyo na mag-free yung SF. May way din naman sila to protect the egg other than that arena eh. May requiem sila eh. Boss, may pasok pa ako mamaya pero sa game na to hindi ako matutulog. Galing mo nga dyan, boss. Grabe ko si Loro, pare-pareho daw yung damit. Ayun yung mga ayun yung mga taong tamad mamili ng damit. Actually, may mga ganun talaga. Oo. Ako nga, meron nga akong terno, 6 na black shirt. Akala nila hindi ako naliligo dati. May ganyan din akong face eh, na pare-pareho yung damit ko. Kung saan ka komportable, bossing, mga ganun lang, di ba? Kaya, alangan ba naman, ano lang kayo. Pero kung lalaki ka, okay lang naman. Masasabi ko lang, ang mga EA talaga, compared sa lalaki, mas tamad maligo mga EA. Proven and tested ko na yan, boss. Mga ganun. Ba't ang laki ng odds kanina ng Aurora? Wala, ano na yan? Sa ano lang naman yung boss? Sa tao naman yung nagde-decide nung, nung odds. Like, kung mas marami itong lumapag sa ganitong team, ganyan, tataas yung odds ng kabila. Dito tingin ko marami lang naniniwala siguro na this is the moment na kung saan mabibigyan na yung Aurora. Baka ganyan. Tsaka depende rin kasi yan sa sa site nyo. May mga advance, no? At saka ano naman tayo, guys, we are the official broadcast. Even though the English stream, mga sera, kasabayan natin yung English stream. So, full level 2. Ito na, hinagis yung Granada. So, it's gonna teleport out lang yan. Si Shadow Demon. Ito gawin ito. Sarap. Ano ito? Nagbabanggit ng pagkain sa madaling araw ah. Parang nakagutom yan ah. Nakagutom talaga yung ganitong oras. Ganun talaga. Mid-dip daw ni Nisha na. Speaking of mid-dip ah. Si Nisha kahapon, ang ganda talaga ng performance niya against Malarin. Diba? Tignan na lang natin dito kung mauulit niya yun against kay Lorinov na maganda, like mga S-tier ang performance ngayon. Usapang katatapos lang maligo o kakatapos lang mag-PE. Basta boss, tamad maligo ang mga boss. Mga ganun boss. Masyado silang Pero okay lang naman dyan. As long as malinis pa rin. Nisha, dito sa mid, naharas pa. So, yung ating water rune, hindi siya makakakuha dito. Pero si Kahuri, is gonna be in trouble. Ito si Boxy with a teleport at ibibigay automatic kay Nisha, mga sir. Ayan yung masama sa lahat. Bibigyan mo ng free kill yung yung Ember. I mean,
Hindi ko naman masasisi si Kaori. Hindi niya naman kasi nakita na nagtitipi doon yung Tuskar, diba? Kala niya siguro nag-i-stack pa lang. Pero yun na nga. Hindi mo nakalkulan na maayos at nabigyan tuloy ng free kill yung mid dito ng Liquid. Hindi ko nga matansya ba't nandun si Kaori? Kala niya Secure ng run. Oo nga, I mean, magpula lang siya, mga ganun. Kala niya siguro maharas niya ng todo freely si Ember kasi binato niya ng blood grenade eh. Kasi yung storm niya kasi papunta sa top kukuha ng water run. Mamaya siguro mga 6 minutes makikita na naman natin yan. Pero look at Mickey dito. Double race, connecting habang si Mira sa gitna. Tofu, outplayed si Miro, boss. outplay nga etong si Shadow Demon. Busy kasi si WS dito sa SF tapos sa ginawa ni Mickey na inestakan niya bigla ng race yung yung Timbers oh. Hindi na sumunod yung Timbers eh kasi alam niya pag humarap din siya sa Phoenix madadamage siya doon dahil nga syempre magical damage yung Phoenix, di ba? At ito na naman yung nakita ko nakakapagod na laro. As far as Liquid, lumalamang nga sila dito sa top. Kanina pa na force. Pero, as for Shadow Demon, hinagisa na nga ng granada ito si Mickey and he's gonna fight with the Razes. So, meron siyang Falcon Blade. So, makunat dito siya. At bumulit na rin siya ng salve pero kailangan nila mag-iingat dito kasi isang maling galon lang nila pwede sila mabigyan nila Mira. Nagtataka ko anong... O yan na. Finortify na para gustong pumasok. Pero pumasok nga siya dito. Una, ulo. Aray mo. Aray ko po. Medyo na-outlay ha. Yeah. Ganon din yung nangyari sa mid kanina. Na-outlay si Kaori. Yung ano nga dito, yung ginamit pa yung Fortify. As for Lauren of level 6. Amplify ba to? Amplify yata to. Blue nakikita ko eh. Ayan ang sinasabi ko, yung Emperor nga lalamang talaga dito sa mid. So, Nisha. Sakto may earn. Pwede kumuha ng kill. Yeah. Pwede siyang pumatay dito ah. Yung Shadow Demon pa pag nakita niya ngayon. Buti na lang gabi. Wala siyang vision dyan sa may top. So, he doesn't know na nandun yung Shadow Demon. Pero as far as Liquid dito, they are gonna be comfortable. Kasi nga yung Shadow Fiend nila sa top, maganda ang start. Outplayed lang talaga dun siya, no? Di mo naman masasisi yung Timbers, oh. Sobrang baba na kasi na boy ni Mickey. Kaso patay na naman si Miro, boss. What is happening? Gusto nila talaga yung Shadow Demon dito, Mike. Nagkakamali nga, eto si Mira. 3 beses na siya actually ditong Fino-Force. Etong Shadow Fiend para mapitas lang. And as for Nisha, the 7-minute Wisdom Shrine. Rotate na nga dito. Pwede pa siyang kumontest, pero alanganin ng Liquid. Nakabantay na yung dalawang support tapos hindi pa alam ng Ember Spirit kung nasaan yung Storm. Baka mamaya bigla siya mag-TP sa Torment, sa Shrine of Wisdom na yan. Ma-outlay pa rin yung Liquid. Bale mawala yung 3 kills advantage nila pag nag-commit sila dun sa may Shrine of Wisdom. Nisha, Vessel, Matic yan. 8-minute mamaya na naman makikita natin kung anong mapipick nitong Ember sa power up. Pag nakuha niya tong power up ulit magiging masaya na to si Nisha sa lead niya dito sa gitna. Kita niyo naman yung network guys Kasi ito nga si Mira nga ni pero Nightfall with rotation, unexpected dito yung Dragon nagpakita. Buti na lang may whirling death pa si WS kaya naman they were able to secure itong kill kay Tofu. That's a killing spree ended, diba, for the Phoenix. Ito yung gusto ko sa play ng Aurora, Mike. They are so aggressive sa meta na to. And yung Liquid, ina-outplay lang talaga nila every team. Doon sila malakas. This time din kasi hindi nalagyan ng Team Liquid yung usually ginagawa nila ito, nilalagyan nila ng early ward dun sa may agad sa outpost. Outpost tuloy sa Twin Gate. Ngayon hindi nila ginawa. Sobrang defensive nga dito ng ward sa mid, Pero Boxy, kita si Kaori, mapapalubog lang. At si Storm, farm lang muna si Storm, no? Wala pa tayo nakikitang rotation dito ni Lorenov. Sige lang, Mr. Anonymous. Isipin mo muna yung play mo. Oo, boss. Pakababati mo Ang kulit niya na Kanina pa nagko-comment dito Pero kinukulit nga dito ni Boxy. Nakita naman yung Shadow Demon. So, dito din si Ace with the rotation. Hindi mo nga namang iisipin mo yung Mars bigla doon. Guru comment niya si Miro. Saan ba tandito yung Mars? This is not good. Kita mo naman yung warding ng Liquid sa mid. Ganda ng warding. Ayun yung reason kung bakit wala silang ward dun sa Twin Gates. Naka-focus yung ward nila sa lane. Sobrang ganda nga dito ng ng Liquid. Yung vision provided. Pero si Tofu, naku po, he's gonna be caught. Icarus dive out.
tatamaan ng Dragon Tail, hindi siya makakaalis dito. So that's the second time around na mapapatay nga itong Phoenix. Sure na, dito rin yung Phoenix, ay yung Storm. And Lornoff sparring out Boxy. Here goes Aurora. Hindi nga sila magpapadarag sa early. Kailangan talaga nila makabawi. 4-5 on the scoreboard, guys. Nabawi agad dito. Na-close agad ng Aurora yung gap sa may kills. In terms of network nga lang, medyo umangat yung Team Liquid given na maganda o sobrang healthy na naging gaining stage nila dito, especially that SF when comparing to Timber. So almost, actually hindi lang almost Si kalahati na, one si WS yung na-pressure talaga dito, no? Okay, eto, si Lornoff. Nice goal, Binagsakan pa nga dito ng golem para ma-save. Habang si Nisha, he wants the Shadow Demon. Meron siyang haste. He's gonna continue the chase. Vortex. And they have eyes on the Shadow Demon. Mukhang mapapatay nga nila to. Pero si Toph, kailangan niya mag-ingat kasi wala pa siyang Phoenix Egg. Ayun. Wala nang mana si Lornoff dito, mga sir. Hindi Okay. siya makakaalis. Etong si Tofu, Pero hindi wala- siya nakapag level 6. Inaantay niya ata na mapatay yung Shadow Demon para mag-level 6 ayun siya. niya. Para Kasabay mag-egg. niya Kaya mas naging okay kay Mira kasi unang namatay si Topo. So si Mira, yes, namatay pa rin pero nakuha niya pa rin yung XP. Medyo masakit kasi yung nangyari dun sa may Ember Spirit. Nanonormal din siya nung golem ng Warlock. Kaya medyo, nanakit nga siya. And was forced to get out of that situation. So that Vessel is- na dito si Nisha. Ganun din si Lornoff. Actually, aiming for early din si Lornoff. Meron na siyang kaya. Binigay lang yung golem. Sayang oras, di yata nila malalasit. Ayun nga, sayang oras nga. Experience lang. Ganun lang. Isa lang stacks, guys, Nagutom ko yun. Nagutom ka na. Nabanggit kasi lugaw Sayang, hindi mo nabutan yung binili kong piyaya. Binigyan ko sila Sir Owa Hindi pa nagle-level 6 si Tofu. Kanina pa ito pinipilit ang Phoenix. Ganda lang din. Ayan, level 6 na siya. Kung namatay lang talaga yung kanina, Shadow Demon. Doon na siya 6. Doon siya pang turn around nila sana yun Kaya nahabol na rin ng hinahabol Isipin mo pag nag-egg siya, tapos si Nisha free pa makapag-hit. Ganda sana ng turn around, pero that's Liquid dito, mga sir. Speaking of Nisha and Tofu, they are on the smoke hunting for the Nightfall Dragon Knight. Kaso, malalim yung pwesto ni Nightfall. Nag-jungle agad simula nung nagkaroon siya dito ng MOM. Sumafety lang ba, diba? Wala naman ng reason para masyado mag-overstay sa lane Baka mamaya mabigyan pa niya ng free kill dito, yung Team Liquid. Level 4. Baka level 4 pa lang ni Boxy. Grabe nga yung ginawa niyong support sa mapa. Yun grabe naman si Songjin mo. Baka isamon mo kami Arise! Eto si Mira. Ulin na naman dito, Mike. Hindi na siya tutulungan. Pasok sa vessel. That's Sumama na rin Mickey. si Mickey. Sumama na rin para meron silang objective. Bigay na to, hindi ganoon kalakas mag-contest o lumaban yung Aurora sa ganitong Tumiteleport early sila sa game. tapata, May gustong tumeleport. Ayaw Depende nila na ibigay. depensa. Oo. Kasi alam nila na yung Aurora hindi capable to fight sa mga ganitong approach ng Team Liquid ng early. Kasi may egg sila may arena. Di ba pag ganyan yung lalabanan nyo, alam mo ang taas ng chance na matatalo ko So kailangan nyo talaga ng BKB for this game. Lornoff nga dito, mga sir. May kaya pa lang. Ano yun? And si Nightfall, maganda pa naman yung farm dito ni Nightfall, guys. Kailangan lang talaga ng DK ng Blink Dagger mamaya. I think he's still going for the Armlet. Armlet. Madness Armlet kasi yung build ng isang DK para makapalag. Bakit napapag-usapan yung Santera dyan? Santera Macdo. Ano meron? Hindi ko lang. Double Tracer si Mars. Okay. Meron tayong rotation. Lornoff searching for a good pick-off. Hindi na rin nagpakita si Mickey. So, at least yung Shadow Fiend na in-expect natin na sobrang squishy. Doon kasi natin nakikita na ang Shadow Fiend ang hirap niyang maka-snowball or glass cannon sa mid-game pag palagi siya namamatay. Oo. Kaya So far ngayon, unscathed pa tong si Mickey. may nakablood sa hindi. Wala ko Ay, na-break yung smoke. They're gonna find a Shadow Demon, so tipik pa lang Sa dito loob yung pa rin. Sa loob ka pa rin ng high shards. Pamahalas mo, Mira. Hindi ko pa rin makakalis doon. Pero sa may top, wala rin naman magiging ganda dito. Instead,
take na lang ng towers ng Aurora. Uy, Kasi Liquid, that's the lalaban sila. intention. Ito na nga si Mickey on the front lines. He's gonna teleport after the tower is Oh, yun destroyed. na Good setup from the arena. And there goes the Requiem para hindi makagalaw si WS. Grabe yung Europe naman nun. Tapos yung itlog pa ng Phoenix, sinasakto niya talaga dun sa may gitna ng arena. Laro na? Aray mo, ubos buhay mo dyan, boss. Meron pa naman siyang mana dito. Kukulitin lang siya ni Nisha. Grabe oh. Isipin mo kung may isa pa silang disable. Patay si Lorenov dun. Speaking of disable, na-disable Ayun dito na si nga. Mickey. Bumalancer, boss. He's overextending. Anong nangyari? Tama, I like the word overextending. Nanalo na sila, nakakuha sila ng free kill dun eh. Ginamit nila yung tatlong ultimate. Ayun. Lang, nabawian. Na-balance ulit. Na-balance. The Ayun. balancer. Oh, 7-11. 6-7. Punyeta ka. Pero sayang, no? Ganda na sana ng pick-up ni Nightfall kay Mickey, boss. Ayan. Wait lang. May re-reprint pa ako dito sa messenger. You could say din, na ang ganda na rin sana ng buhay ng Liquid. Nagpapatay pa. Free kill pa si Mickey. Dapat din na siya nag-overextend talaga doon. Like, it was unnecessary that. Minsan kasi may mga necessary dito eh. Like, yung mga nag-create talaga ng space, yung mga sinasabing throw bodies ba? Di ba na inaalay yung buhay para makapag-create ng space? Yun, hindi eh. Hindi mo siya kailangan gawin, especially nung pinitignan ko yung mga kabinya. Wala. Ang layo sa kanya. Ay, meron akong narinig na zip farm lang muna sila. Anong inaantay na item timing dito, Mike? Ni. Ng dalawang team siya to. Kasi parang nasa ano sila eh. Nasa 50-50. Itong Aurora, syempre BKB. Sobrang linaw niyan. Kaya nga yun, tignan mo, hindi na yung magdadagan muna. BKB agad. Kasi alam niya, kailangan niya ng BKB. For Team Liquid, item timing. Si Lorenov, no? Wala naman actually parang item timing. Kasi ito, timing na nila to eh. Tingnan yung build ni Lorenov. Lotus. Tama lang. Bang cover para sa kay Nightfall? Sa kanya. Sa kanya din ha. Hindi niya naman kailangan kasi mag-BKB this game. Kailangan niya lang ng pan-dispel ng Searing Chains. After naman kasi ng Searing Chains, spear na lang yung ano, yung ko-connect sa'yo na disable. And if you're Lorenov, I mean, looking at Lorenov's point of view, alam niyang kaya niya dodge yung spear. Dininay na lang dito ni Nightfall yung tower sa top. I don't know if Liquid dito pupush further pa sila sa second tier tower. Layo ni Nisha, layo din doon ni sino pa? Ni Mickey. So magpe-pressure lang yung tatlo. Buti nga hindi makasarili yung Storm eh. Yung ibang ganyan pag bang dispel lang hinahanap, nagmamanta eh. Siya hindi. Ano siya, Lotus. Iba nga ni si Lorenov. Mas maganda si Lotus, may mana kasi yan. Siya nga yung Ember na first time ko na nakita ng Crimson. Ganon. Ito naman, Lincoln. Tama lang. Hindi rin naman kailangan ng BKB ng SF dito eh. Ay, ng Ember eh. Sir- Sir, namang BKB yung Sir Ember Shan and Sir Mike, natikman niyo na ba ang bagong crispy pata ng bangus? Pata ng bangus sa Hindi Gen ko pa 3? alam yan, Boss, saan ba yan, boss? Saan yan? Libre mo naman kami? Aray! Ito, libreng kill, boss. Sabog. Isang combo lang dito ni WS. Ito si Boxy yung masyadong na-sacrifice yung sarili no? Para ma-obtain lang ng Liquid ng mga cores nila yung ganitong state. Kung ano yung kinahirap niya, yung kinayaman ng ano eh, counterpart niya na support eh. Mickey ngayon, meron siyang Shadow Blade. Di na ako magugulat if magsi-Silver Edge agad siya. Set up from Ace. Where's the follow-up? There goes Larnov going in, zipping in, trying to protect the two heroes na nasa loob. Pero si Kaori hindi maliligtas. Kasi nga, nandito na si Mickey. Habang si Nisha, kinukulit na sa likod. Naabutan si Mira. Si Tofu, maaabot niya ba yung Shadow Demon? Instant kill or instant support lang? Ganda. Hindi nga sila makaka-react dito. Sobrang sa Liquid. Sobrang busy nila dun sa ginawang Arena of Blood ng Mars. Walang nakatulong dun sa ano sa Shadow Demon and Lorenov ha. Wala pa din siyang Lotus pang plate pa lang. Kailangan niya pang farming yan para maging confident siya na maganda talaga mag-team fight. Ay, Oh. naku po. Set up Ayun with lang. the raised and double right clicks from the Ayun Shadow lang. Fiend. Ayan na yung hindi niya inaasahan. At yung mga kills na nakakakuha o parang may napapala rin yung SF, hindi maganda yun, boss. Yung network, umangat ang umangat. Oo. Ano sila Wala dito eh. ng Liquid? Alam naman natin na Sogol talaga yung ginagawa dito ni Lorenov with that item build. Maganda naman din kasi.
Kailangan mo lang naman talaga tignan yung Mars na magamit yung Spear after nun. Wala ka nang problema na disable. Pero yun nga, kung ganyan na pick off talaga, like, ikaw pala yung intention na i-go from the get-go, mahirap yata yun, boss, unless may vision ka. Kita mo yung go ni Boxy, rekta siya Blink Dagger after the brown boots lang. Blood and sweat na Blink Dagger. Kailangan mo na naman yung tignan kasi yung ano, yung... Storm? Hindi, like, tignan mo na yung carry mo. Save mo lang yung mga snowball, no? Mga Oo, ganun pag din. na mali, o kaya, Pag na Dragon Tail, marekta ni Nightfall. pasok suntok ka lang, okay yan. Tapos, focus ka sa support. Hayaan mo yung Phoenix mag-deal ng ano, mag-deal ng damage sa kalaban. Speaking of Nightfall, he's gonna reveal dito sa top. And they want the Tormentor kasi lilitaw na dito. And as for Liquid, look at the teleports nga. They are gonna contest itong Tormentor. Lincoln is up, diba? May Ember dito. Ayan, may BKB din naman to si Nightfall, so they are ready to take this fight. Yeah, vision provided though. Eto, nagamit na yung kanilang mga vision and nakuha agad nila dito yung Tormentor. And for Liquid, I don't know if they are gonna go. Nakita nga dito si Ace, may Recom na i-cover, nagamit yung arena. Eto yung right click, ang labot ng Timber. So, chase down, Nisha, nasaan ang iyong Searing Chains? Eto, meron tayo dito yung vision. Si Mira nakita din, BKB, teleport na lang etong Dragon Knight. And for Team Liquid, hindi man nila na-contest yung Tormentor, pero mananalo sila dito with another huge lead. Tatlong heroes kapalit ng wala. Napilitan niya mag-BKB TP out yung ano dun, yung DK. Hindi na pinakita kung nag-BKB ba yung Timber so ay yung ano yung DK para makapag out pero sobrang pangat na fight nun for Aurora. I mean, imagine kayo pa yung nauna na mag-fight kaso si WS paglakad parang hello, welcome to my arena. Wala na siya nagawa eh. Kailangan natin ng Blink Dagger ni Nightfall. Meron na ba siya? Wala. Ayun, BKB TP out niya. Hindi ko lang napansin pala. BKB ang inuna niya. Oo. Kailangan niya eh. Tinanong mo ko di ba ano yung timing nila yun eh. BKB eh. Pag wala siyang BKB, kung ano yung nangyari kay WS kanina, ganun mangyayari sa kanya. Yung Mars yung napili pa nila and yung nanalo na sila ng team fight ngayon, si Ace, mahihirapan na rin silang patayin kasi may BKB na after ng Blink Dagger. Ilang minutes delay ang stream. Just like English broadcast. Sabay lang sa Sabay lang po kami sa English broadcast. Clean fade yan, boss. Clean fade. Official naman tayo na Filipino broadcast, guys. Lincoln Sphere nga pala si Nisha. Wala masyadong nakakaano kay Nisha dito. Nakakapigil, no? Tsaka yung... Yan pa naman ang pinakagusto mo, early Lincoln, mga 20 minutes pa lang. Yung go kasi din nila kanina, medyo ano eh. Medyo sama-sama na for Aurora eh. Scattered na sila dun eh. May Lotus na dito si Lornoff. Si Lornoff makakapag-Lotus pa sa sarili. May save naman sa ubuan. Wala rin naman Searing Chains. It's gonna be a fail arena. Yeah. Pero Medyo he needs to be careful kasi nandito lang itong Naku po. Liquid. Eh, buti na lang umaga, Ay, boss. ano, nagkamali si Nation ng Searing Chains, no? Inabot pa rin sa Shadow Demon. Grabe naman yun. Ang sakit ba? Inispire ko ba taas? Natulak na nasa area. Hayop yan. Aray mo. Requiem. WS has the stacks of the armor dahil nga kaka-neutral niya lang. So, he's gonna be tough for a while. And si Mickey is gonna be forced to be the BKB. At mukhang masaya nga si WS na ginawa niya. Na-cancel ka pa. Ay, hindi pala siya masaya. Na force yung BKB, kung naka-teleport siya, he's gonna smile. Pero, Hawak din siya sa ulo niya eh. inabot siya dito ni Kala Ace. ko pre-TP out na yun, boss. Inabot pa ako ng spear. Ilang minutes and dalihan tayo ng sagot. Implying kasi na walang delay, boss. Yan, no? Na-force niya nga yung BKB dito. Parang hindi siya, hindi siya ma-freeze pero hindi pa rin yata worth it yan. Mamatay ka. Abot na. Ano na lang dito sa Ace, oh. Konting smirk na lang siya. Sa lahat naman ng tournament, mga boss, kahit sabihin mong official ka, o ikaw yung lagi may 5 minutes delay yan. Pag online. Ayun Kasi iniiwasan yung mga Ayun yung- stream snipe. Ayun yung fix, fix yan. Kahit official ka, ganyan. Kahit sa English, mas nauna talaga yung laro mismo. Nasa stream snipe kasi, guys. So, yung mga warding din. Kailangan yung ano. So, na-pick off nila si Sofu.
And Silver Edge. Iba pa yung delay ng Paparating ano. na. Iba pa yung delay ng mga hindi official. Official ganyan. Kunyari sa official, delay 5 minutes. Sa hindi official, most likely mga 15, 20. Ganun talaga. BKBWS. Timber. Linis tong fight ng Liquid so far kasi. Sobrang linis, Ang Mike. isa lang naman parang mapopoint out mo na talong moment sa kanila, yung ginawa ni Miggy sa top na ano, na nagpakilis siya sa ano, sa DK, di ba? So far, ayun lang yan eh. Ayun lang yung medyo paliyang galaw eh. Nag-overextend siya, no? Ready at 25 minutes na, guys, ha? Nabanggit na naman si Puroy ng Bali Major. Naban siya nun? Siya ba yun? Then, naman. May naban na ganun eh. I mean, nagkaroon ng ano, ng... Si Puroy yun, si Puroy. Si Puroy pa rin yun? Si Puroy yun. Nagkaroon siya ng, di ba, penalty. Siyan. Na-altab ni boss. Kauri. Makikita ka pa rin. Hindi. Sinukuha ng Mars. Ganda ng galaw ni Kauri. Ginamitan ng ML moves. Na warningan lang doon, di ba? Aray mo. Aray po po. May Lotus yan eh. So, safe pa naman siya sa ano dito. Pero Aegis advantage ngayon sa side ng Liquid, guys. I don't know what's next from them. Ang ano lang naman dito for Aurora, isa sa mga... Wait lang. Wala. Mahirap talaga ulit. Lalo na may lingyan pa rin niya. Isa sa mga parang light of hope dito for Aurora is yung fact na hindi pa rin namamatay yung DK nila. Means parang okay, there's this chance na kaya natin lumaban basta maka free hit yung DK, pero once sa mga sabi natin next team fight, wait lang, speaking of team fight, nakuha nila dito yung Tuskar agad. And there goes the Silver Edge revealing out yung DK manlalambot, but he has the BKB to save himself. Ito si Mickey, gagamitin yung Requiem. Gusto si Lorenov, he's gonna bail out. So pagkatapos ng arena, I think pwedeng gumunga dito yung Aurora. kaso ng first yung BKB nila parang hindi mo yata gusto pa rin mag-go. Meron pa silang golem Mike. May BKB egg pa eh. Okay. Aegis. Parang hindi mo yata pick up lang, okay lang pick up. Wag mag-commit na tipid kasi pwedeng babaliktad sila ng babalik ng sobra. At si Lorenov. Ayun, buti hindi kumunik. Hindi connect. Na-break nga dito yung puno mga sir. Pero Aurora. etong Aurora, they're taking it slow as for Liquid. Aray They're mo. advancing nga dito sa mid. Ayun Nakuha agad si Mira. 3 tira. Was about to say na okay na for Aurora yung nangyari kasi nakapag-force ka ng BKB, nakakuha ka ng kill, diba? Nakapag-out kayo nang wala namamatay, okay na yun. Kaso, nabawi din agad ng Liquid. Support din yung nakuha nila. Oo nga Mike, kitang-kita mo naman dito. May kasama pa ang Tohore. Ang Doon sakit- sila lamamang. Ang sakit na kasi sumampal nito ni Mickey eh. Meron na siyang Silver Edge. So damang-dama na dito ni WS. And good news lang na may BKB na rin itong Timber. So, pero mas nauna talaga to si Mickey. Ba't may naririnig ako nagtatry mag-golem? Ayun, may dagat din Shadow Demon. Pang save, no? Kita ko lang talaga yung asahan lang talaga dito ng Aurora, Mike. Is si Nightfall lang talaga. Core diff lang dapat ang gagawin niya dito para makapag-comeback sila. Pinupoint out ko rin before magkaroon ng fight. Pag nagkaroon ng dalawang fight na kung saan napatay yung DK nila, ang taas ng chance na wala na guys, ito na yun. Oh, sa Liquid na, no? Okay. Okay lang yun si Lorenov. Magiging Pag-inatan distraction na lang siya. Dapat si Nightfall ang kakana dito. Panggap kang puno, wag kang Okay. gagalaw. Huwag kang hihinga. Panggap kang puno. Don't move a muscle. Solid si Lorenov. Walang liko. Baka dyan yung swerte niya, boss, no? May mga ganong swerte kasi. Oh. Ala! Ay, naano siya ng, alam ng niya. yellow. Aura ng tag team, alam niya yan. Wag kang gagalaw. Wag kang magkakamali. Pero ito, magkakadidalos na yung DK. Yun yung kailangan nila eh. Oops! Okay. Daedalus for 500 gold. Oy, Janisha having the invisibility. They want to poke this Dragon Knight. They're gonna force the BKB. Aray, ramdam yung right click, boss. Oo nga eh. Half HP na agad si Nightfall. So forcing the BKB, I don't know if Liquid sila, go sila. Ayan.
Force nila. Pag nakuha ng Arena of Blood yung DK, mataas yung chance na mapatay nila. Force nila yan. Sinong nandito sa baba? Si Lorenov nga. Pag nasuntok ka, mukhang may kalalagyan ka talaga. Sakto. Ito yung suntok, ito yung spear. Saan ka Ay. punta? Sakto yung pagkakadispel ng bago makapag-lotus, nasuntok na siya ng Mars. Ito Ay, nung pa si nung Nisha. Taskar. Nangungulit na lang dito sa gitna. 40 seconds for the Storm. And for Liquid, pwede pa nga silang pumoke dito ng third tier tower. Ito na, Daedalus na yung DK. They just need to fight na kung saan makaka-pre-hit yung DK. Aghanim, malapit-lapit na rin naman na dito for Timber. So, ang concerning lang dito siya if nasa isa ka sa player ng Aurora, ganito na kasakit yung isip, wala pa siyang damage item. Diba, paano pa nagkaroon ng Daedalus yan kahit Crystallis man lang? Susubukan na nga nila dito, Mike. Ito na yung tower. Bilis bumasag. Tapos may Hex pa yung Mars. Ano yun? Hex yan? Mahihirapan ko na Walang talaga. gagawin Lotus mo dyan, boss, pag naunahan ka ng Hex. Hirap nito. Pag na-hex agad si Nightfall, baka walang gawin eh. Pero lalabas dito yung Aurora sa kanilang lungga. Kailangan nila dalhin yung fight outside outside the base eh. Nakaabang ang Liquid. They know that something's fishy for Aurora. They need to be careful kasi pag nawala sila dito sa labas ng kanilang teritoryo, it could be a game. Ayan na. May tags na tong Timbers. Oh. Wala naman yata naka-yul sa side na Liquid. So, di naman madidispel agad dyan. Reveal to ng Daedalus, so they need the perfect Dragon Tail tas burst. Si Mickey dito, like, wala pa naman siyang Lincoln. Or pag naunahan talaga nilang Shadow Fiend, manlalambot talaga to eh. Hindi na nga magdadamage item yung sa SF yun. Mag-B-fly na lang. Kailangan niya mag-B-fly talaga. Itong DK naman, mukhang attack speed na yata ipaprayo nito. Pero mapipilitan yata siya mag-ibang item dyan pag nakita niyang may B-fly yung SF. Kasalanan ni Rapi pag natalo daw dito etong Aurora. Ewan ko lang mga bossing pero etong Aurora ngayon, Anday pa ng they have Liquid, spotted out. Eto si Boxy, so they want to burst down. So successful pa naman sila. Ayun na, Ilawag lang muna pagpunta si na yung Nisha. Sa gilid. Ayun Wala. na nga. Nagkamali. It's a huge blunder for Ace. Nagkamali siya ng pasok, boss. Nagkamali talaga. Dito pa si Tofu. Asan yung vision? Okay. They want the egg. Pero dito si Tofu is gonna escape with a glimmer. There's the glimmer of hope ngayon for Aurora. They are going for the 3 versus 5. There goes Tofu. Meron pa si Mickey dito. Maghahampas na siya WS. Makakapag-timber chain palabas habang si Nisha ng Dragon Tail. Nandito yung damage. Kailangan niya maka-escape. Buti na lang kinocover siya dito ni Mickey. Pero Mickey force staff in. Okay. Ang tapang niya ginamit niya yung Hurricane Pike. Aroy. Pinagsasampal-sampal ko kayo ng SF ko. Sabi ni Mickey dito. WS, meron siyang lifesteal. Puputok ba? Pumutok silang dalawa. Si Nisha at si Nightfall na lang ang natira. Worth it. Ay. Kita siya sa vision. Ayun. Buti wala ng Remnant dito yung Ember Spirit para habulin siya. Kung may Remnant pa Ember Spirit dun, patay team wave sana dito. Yung side ng Aurora. Pero parang ayun yung isa sa mga fight na hindi siya sobrang sakit for Aurora. Kasi napatay niya SF eh. Ayun yung malaga eh. Ang mali talaga ng Liquid. Pero kita mo naman yung output damage ni Mickey talaga. Nasakit talaga. Wala. Ayun nga yung sakit na ng Shadow ayun Fiend. nga yung siya eh. Ayun nga yung parang tinitignan mo talaga sa DK, boss, wala pang yung katapat kong carry, wala pang damage item ganito nakasakit. Yan, pag sa Verge. Buti nga na hinarangan talaga, throw body talaga si WS. Nagharakiri na lang sa gitna eh. Nasama niya si si Mickey. Kasi kung kung hindi naharahin, inalay ni WS yung buhay niya, patay yung DK nila. Oo. Isa na lang to, pag napatay lang talaga to si Mickey, ma-overtake to ni DK. At yung sinasabi mo kanina, Mike, na dalawang team fight, na supposed to be, kung mapapatay yung DK, buhay yung DK eh. Hindi, actually, counted as one yun. Kaya niya patayin eh. Ano nga? So, satanic na siya dito, Mike, and kompleto na. Buti na lang kamo talaga nagkamali yung Mars doon. Na Dragon Tail agad siya. Hindi siya nakapag-hex or hindi siya nakapag kahit anong lockdown dito na may mabuburst sana yung Liquid. Timber, so next item niya, Shiva.
Siguro kailangan pa nila ng ano. Ang titignan mo kasi sa fight na yun, siya nag-start yung fight na yun. 1v5, 2v5 eh. Tapos dumating lang yung, namatay yung isa, so naging 1v5, dumating lang yung tatlo. Hindi siya 4v5. pa napunta yung ano, Pero shard. nanalo pa rin sila. Nako. Kauri dito. Ginagawa mo. Bilis ng tax speed nito. Boris is doing it. Pag sinabi na talaga ni Boris, Attack speed attachment ba yun? kontrahin nyo na. Dapat mag-hex din si Timber. Tingin ko nga hindi ko nasusuffice niya naman talaga yung damage. Natatagalan naman siya. Kasi meron na siyang Ags. He needs something na item na pwedeng suportahan tong si Nightfall. Ganon. Sumigaw na si Roshan. Ito ang Aurora. They're taking this 4 versus 5. Kaso wala yung golem nila. Ideal na to, fight for a golem. Totoo, Mike. Kailangan talaga nila dito etong si Kauri. Pero they know may vision sila with the Shadow Poison. Kukulitin na lang. Kinakancel na lang dito ng Pinasok na Liquid. Indonesia. They're going for the high ground. Anyway, kinover na lang dito ni WS pero nakuha agad nila dito yung Shadow Demon. Pagkatapos niyan, Lotus boss. na Lotus, Tapos sa napatay, mapa. bumabalik pa, may BKB, teleport kay WS, pero yun lang, nawala yung kanyang invulnerability. So, nakuha naman dito ng Team Liquid. Sayang wala. Wala talagang wala talagang Warlock Kung may Warlock yun, tingin Pwede ko yung high ground ng Liquid. Kasi isipin mo, nasa perfect sila perfect position spot ma-anticipate yun ng Warlock kung aakit yung Liquid So pagpapatuloy na ng Liquid ngayon etong Roshan. So second Roshan to mga kaibigan. Inuna kasi ni Nisha. Ayun o. Ayun kung may Warlock dyan, Mike. Actually ito yung sa yung Gunace, ayun o. Kung may golem doon na na-cancel yung ganong snowball save sana ni Baxi, pwede na mapatay sa Ace Tumatagal din pala Si- yung ayun lang. O yun, long boost. lang, Sa Ace kasi that time hindi siya nag-arena agad. Pwede niya sana gawin yung combo na like, na-spear niya yung DK arena spear. Hindi niya ginawa kasi he was waiting for that BKB to burn out Muntik pa ngayon. Actually, sugal yung ganong play na ginawa ni Ace. Buti na lang kamo naging successful at right now Sean may Crystallis na yung SF on the way na hahatid ng courier. Namatay. Sakit niyan, boss. Namatay pa kasi yung Storm Spirit. Sinasabi ko na sa inyo, yung mga overkills dyan, basic lang, no? Umover na tayo dito. And as for Lorenov, 40 seconds para magre-respond dito yung Storm. Will Aurora defend out this one. Engagement from Ace. He goes in first. He's gonna finish up itong Shadow Demon pero buyback afterwards. And also for the Warlock. They need to defend kasi kinukulit na sila dito ng Liquid. Even the banner is used. Pero wala nang arena, wala pang egg Yung egg patapos pa lang yata yung cooldown. Pero ideal time fight to. Ideal time for Aurora. Nightfall. Hintay lang nila yung Storm. Nightfall, nagamit yung kanyang Dragon form. He needs to make things happen. Pero as for Mickey, he's just aiming for the objective. Kukunin na nga dito itong dalawang barak sagad. May set up for Mira. Pero Shadow Fiend yan. So he's just gonna annoy etong si Mickey. Konti na lang sana So hindi lang pumasok yung Dragon na I think naging Nagsasatanic lang yun I think naging footman na to later si Nightfall. Nagsasatanic lang yung SF sa ayun tapos na. Nagsasatanic na. Puno na ulit yung buhay. Pwede nang secure muna tong jungle area tapos go for a fight. At ayun ang ganda ng item ng Tuskar na to. Na gano'n siya. Nag-i-yun disc para makakagalaw at makakagalaw siya. Ilang lang siya isang combo lang siya kanina. Ito yung isa sa mga meta na hindi gano'n ka-popular yung nullifier. Di ko siya masyadong nakikita. Kaya yung mga ganitong item na may Yulska, may what do you call this? Yung aim disc ka, susulit na sobra Kasi nakikita lang natin yung mga nullifier na item, Mike. Like yung mga May kalaban mo na Pugna, Necro, yan. Merta Merta, yeah. Hindi yung isa sa mga reason kung bakit hindi talaga popular na nullifier. Hindi kasi meta yung Pugna. yung Merta, Especially the Pugna. Yeah. Yung Merta lumalabas-labas pero hindi siya enough para like prioritize mo yung nullifier talaga. Oo. Support kasi siya madalas Kaya Dito parang na okay lang. si Mickey still having the Aegis. And yung Shadow Fiend is gonna be confident going for the push.
Debate niya lang yung kanya sarili. Gumawa na nga dito si Nightfall. Medyo umaray pero kinocontain lang nila yung Dragon Knight with the Hex, with the right clicks. Buti naman may palubog pero nilabas na nga ni Tofu yung kanyang egg para masave lang eto si Mickey. Still yung Shadow Fiend is gonna use the Aegis. Nisha frontlines. Going further, finishing off Kaori. Pero si Nisha is gonna be in trouble. Masusustain dito ng kanyang Phoenix. Pero there goes a Requiem para masave lang. Position-wise for Liquid. Ember, They're gonna pinasok? bail out. Pinasok Wala, nila gusto dito. mana. Gusto na nga nilang pumasok. Pero si Lorinov Miscalculus. na miscalculate nga dito ng Storm. He wants to aim for Liquid. Pero Liquid is too strong at this moment. Hindi na nga GG kinaya ngayon tinawag ng na. Aurora and Liquid taking out Game 1. Alam na nila, binato na nila lahat dun sa may last fight. Ayun, tsaka nung nag-attempt kasi ng high grounds yung Team Liquid kanina sa may top, nag-commit kasi ng buyback yung dalawang support. So without the support for 2 minutes, hindi mo kaya talagang labanan dito yung Liquid. Hindi nyo na kaya depensahan yung base nyo. And DK, after nung fight na yun, nalan na siyang BKB. He got nothing to offer. Hindi na siya makaka-free hit for sure. Alam na talaga nilang it's GG na talaga. Yeah. Ang naging factor din sa game na to is like yung ginawang ni Tuskar, yung sacrifice talaga ni Boxy para lang ma-enable yung tatlong cores niya, sobrang worth it. Kung may masasabi man ako, masasabi natin MVP si Mickey, pero meron siyang kung siya si Batman, may Robin ito si Boxy. Ganda ng sacrifice niya talaga. So simula nung nag-rotate siya sa mapa na even though na sobrang underlevel nung Tuskar, hindi na, ang layo na ng agwat nung mid. Especially si Nisha, di ba? We were expecting Lorinov na mag-step up. Kasi nilook forward natin ang ganda ng ginagawa ni Lorinov sa Aurora. Pero ngayon, Nisha and Lorinov, hindi natin random si Lorinov. Then, ayan, yung pag-snowball talaga ng mga core heroes dito ng Liquid, hindi na napingilan ng Aurora. Kailangan din talaga nila ayusin yung draft nila sa ganun. Na kasi, para sa akin, somewhat out-drafted talaga sila. Kulang talaga yung crowd control nila. Kaya naman si Nisha ganun gumula. Pero player of the game natin direct. Yes. Ako Nisha ako dyan. Ang ganda nung galaw-galaw ni Nisha. Si Nisha. 0 deaths. Diba? Ayan. Yung mga inya lagi na make sure niya na okay, SF, ito yung mga kalaban mo. Ito yung mga capable na i-go ka. Ikaw na bala kung saan ka pepesto. Yeah. Ganun yung pinaprovide niya with the early shivers din, tsaka yung playstyle niya talaga na nag-i-in talaga. Isipin mo yung last fight, buong team fight na yun, yung SF ginugo sa likod, di ba? Busy sila, yung Ember na dun sa barracks banda. Ini-aim yung dalawang support. As for Liquid, flawless nga yung kanilang Game 1. Yun